May nagtanong sa akin, Boss Ray, true po ba na pwede silang makipag-ugnayan sa mga barangay officials? Nag-send sila ng mga names ng barangay officials namin at sabi dun daw sila hingi ng tulong para bayaran yung hiniram ko. Tas, meron din po Ola na nagsabi hindi raw sila natatakot sa mga raid-raid na yan dahil wala daw sila dito sa Pinas. Kaya lahat magagawa nila. Papadala daw sila ng kabaong at bulaklak ng patay dito sa address namin. COD daw yun para raw ako atakihin sa takot. Pati mga contacts ko na nakuha nila, guguluhin nila para daw magalit sa akin yung mga tao. Nakakatakot na talaga tong mga agents. Nakaka-stress kahit pakiusapan. Alright, napakaganda po nitong katanungan na to. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, kakaiba naman ho ngayon, no? Dati, magpapabarangay. Ngayon naman ho, nakikipag-ugnayan naman daw ho sa mga barangay officials. Anak ng kamote tong mga to. Diba? Tapos meron pa silang dinagdag, hindi daw ho takot sa mga raid-raid. Sige ho, pagbibigyan natin. Okay, kaano natin tong katanungan na to, okay? Sabi nyo, nakikipag-ugnayan talaga bang nakikipag-ugnayan, no, sa mga barangay officials itong mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps? Kasi ho, nag-send sa inyo ng mga pangalan, no? Hinto tayo ron. Okay. Napakadali naman ho kasing magpadala ng pangalan, no, ng mga barangay officials nyo. Kasi ho, public servant sila, so public po yung kanilang pangalan. So sa i-google lang 'yan. Makikita na ho nila yan, no? Kung sino-sino ho yung mga barangay officials ninyo. Simulan nyo sa kapitan, no? Pababa ho sa kanilang mga kagawad. Okay? So, madali lang hong hanapin yun. Kaya, wag niyo hong kumbaga, wag kayong magtaka kung bakit nila kilala. No? Wag niyo hong isipin na kakilala nila o nagpunta na sila dyan. Di ba? Tsaka tingnan nyo ho, conflict eh. Yung sinasabi nila, tingnan nyo. Bakit ho? Kasi sabi dito, hindi daw sila takot sa raid-raid kasi wala sa Pinas. O, paano ka ho makakapag-file ng complaint sa barangay kung wala ka sa Pilipinas? Sige nga ho. Diba? Conflict yung mga pinagsasasabi kasi nila eh. Di ba? So, wala hong katotohanan. Maski sila nalilito na eh. Hindi po ba? Kumbaga, sa sobrang dami ho ng kasinungalingan nila, no? Hindi na nila alam kung ano yung totoong sasabihin. Di ba? Kasi napakaliwanag ho niyan, no? Sa Supreme Court Administrative Circular Number 14-93 po, no? Na pagka yan tawag din organisasyon, no? Or juridical entity, hindi na ho yan, no? Papansinin pa sa barangay. Kasi po, ito pong mga malalaking organisasyon na to o juridical entity na to, may kakayanan po yan mag-file po ng kaso. Okay? So ang inaalaw na lang po ng barangay na magkaroon ng pagdinig, no, or kung yung mediation, no, sa barangay is yun pong mga residente po nila. Okay? Pagka po yan is nakasasakupan niya ng isang municipality or isang city, no? Pwede po nilang anuhin yun. Tsaka tao sa tao lang po. No? Yun po ang kinikater na lang po ng barangay. So hindi na ho pakikialaman ng barangay yan kung yan ay usapin individual kontra sa isang malaking organisasyon. No, kaya wag niyo hong kakatakutan yun. Maliwanag ho yun dun sa Supreme Court Administrative Circular 14-93. Okay? Yun po ang hanapin po ninyo, basahin nyo po yun, maliliwanagan nyo siya. Okay po? Tapos, regarding naman doon sa sinasabi nila na hindi sila natatakot, no? Kasi wala sila dito sa Pinas. Kalokohan nung malaki yan. No? Kasi hindi naman ganung kalakihan ang sinasahod ng mga yan.
sigurado ako. Papupuntahin pa sila sa ibang bansa. Oh, kalokohang malaki oh. Kababa na nga ho ng sahod sa Pilipinas. Di ba? Bakit pa sila pupunta sa ibang bansa? Hindi ko makuha yung logic eh. Di ba? Kasi ganito lang ho yan eh. Bakit ko nasabing hindi ko makuha yung logic? Naalala niyo po yung ni-raid po last January 31, no? Na binigyan ng bill na 250,000 each. Gusto nila hatiin. Okay? Kung yun lang ho hindi nila kayang sagutin, di ba? Bakit pa ho sila pagtatrabahuin sa ibang bansa? Kung baka kukunin dito sa Pilipinas, sabi sa ibang bansa, kalokohan ho yun. Di po ba? Kaya lang, unfortunately nga ho, nakalaya na rin po sila. No, na nakakapagtaka. Ayoko na ho muna pag-usapan yan dahil kumbaga inaalam ko pa ho talaga yung totoong dahilan eh, no? Tapos ito pa. Sabi nyo nga ho, magpapadala pa ng kabaong at bulaklak ng patay, COD. Ba? Matindi ho yan kasi siguro sa bulaklak ng patay pwede COD. No, pwede. Kaya lang, ataol. Sino hong purinarya papayag na COD? Malaking halaga ho yun. Hindi ho papayag yung mga yan. Pupusta ho ako sa inyo. Itong mga bugok na to, gumagawa na lang ng tawag dito, ng paraan para sila makapanloko. Maaari siguro maniwala ako, yung serbisyo, pupunta ron sa bahay. Sasabihin, pipick upin yung bangkay. Maaari yun. Pero sabihin nyo yung ataol, di-deliver sa katlokohan yun. Kasi bawal yun na ilalagay nyo lang yung bangkay sa ataol. Kasi nililinis yun eh. Kasama sa serbisyo yun eh. Diba? Kaya ako, maniniwala ako kung yung funeral service po ang pupunta sa bahay para pick upin yung bangkay. Ganun ho mangyayari. Pero sasabihin nyo, dadalhin nyo ataol sa bahay nyo, COD, kalokohan mo yun. Okay po? Kasi, kaya ko nasabing ganun dahil yan ho yung isa sa napanood ko nga dun sa sa TV nung matagal na ho yun, palabas na yun eh. Kay Madam Jessica Soho pa yun. So ganun ho ang ginagawa, So magdadala na nga ng bulaklak, tapos yung isa naman, yung service ng purinarya, nagpunta para pick upin daw yung bangkay. Talagang nakakainis yun at nakakatakot. Pero ho yung sasabihin na magpapadala ng kabaong, malabo ho yan. No, wala hong COD kabaong. Okay? Ito naman po, sabi nyo pa na pati yung contacts nyo, ginugulo ho para magalit siya. Yun ho talaga ang gusto niyang mga yan. No? Totoo po yan na pagka yan, nagbigay kayo ng permission, no? Ala na. Makukuha na nila, mananakaw na nila sa inyo. Okay? Actually, may nag-comment po sa video ko yesterday na pati nga daw ho yung mga contacts na dadamay, kaya kailangan daw magbayad ho yung mga talagang magbayad ho yung mga nangungutang para hindi madamay yung nasa contacts. Ako ho, naniniwala naman din dun sa ganung kaya lang ho kasi sana naintindihan nung nag-comment na hindi naman kasi kasalanan nun ng hiram. No, yung makuha yung contact list tapos tawagan o istorbohin yung mga hindi naman dapat istorbohin. Okay? Kasi sana na napapanood nyo to, yung nagtanong po na na kailangan magbayad talaga yung mga kasi given naman yun, dapat talagang bayaran pagka tayo nakahiram. It's just so happen po, itong mga bugok, abusadong online lending apps na to, ninanakaw, by using malware. Manghihingi ng permission. Pag kinlik, patay na tayo dyan. Mananakaw na ngayon yung detalye. Tapos, yun ang gagawing collateral pagka hindi ho nakabayad sa takdang oras itong mga kliyente po nila. Ngayon, bakit hindi ho ba nakakabayad sa takdang oras? Kasi po ganito yan. Dahil lahat na lang po ng tao, binigyan niyang mga yan. Kahit hindi ho talaga dapat bigyan. Okay? Kasi ho, ang promise nila lagi sa kanilang ads is in 5 minutes padadalang ka ng pera. Totoo yun. Kaya lang ho, mali.
No, kasi hindi naman pinagkakalob sa lahat ang pagpapautang, no? Kasi may criteria po 'yan. No, meron ho tayong sinusunod diyan, may credit investigation 'yan, may verification, may evaluation 'yan. Hindi ho po pwede na nagkasalubong kayo, aabutan mo ng pera, hindi ho ganoon. May mga criteria na tinitingnan po diyan. Kung talagang hindi pa kaya, bakit bibigyan ng utang? 'Di ba? Kaya ho minsan may hindi nakakabayad dahil sa ganun eh. One good example, estudyante. Tsaka yung walang trabaho. Napapautang, basta may ID lang. 'Di ba? Mali eh. Tsaka meron pa ho dyan, wala siyang trabaho. Yung asawa ang may trabaho, pero siya nakapangutang. Saan kinuha yung computation ng net disposable income mo? 'Di ba? Hindi ko maintindihan kung paano pagpapautang ang ginagawa niyang mga yan. At bukod pa ho doon, hindi lang yung maling pagpapautang ginagawa nila eh. Hindi nila ini-explain. Di ba? Gulatan eh. Kumbaga, kasi pangkaraniwan sa Pilipinas, pag nagpautang ka, 30 days. Di ba? Yun yung pinakamaisi. Sila hindi 7 days. Tapos hindi pa nila explain yung mga interest, processing fee, di ba? So nagkakagulatan po. Doon po sa nagpadala ng ng comment na yon. Sana po maging naman tayo na kahit papaano intindihin nyo yung mga nakahiram na to na hindi naman nila talaga kumbaga kasalanan lahat. Okay? Kasi lahat po talaga ng gipit, no? Nakakaranas ng kagipitan, manghihiram yan. Kaya lang itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, talagang binigyan ng binigyan. Talagang gusto nilang mabuon yung mga kliyente nila, which is hindi naman talaga dapat. Diba? Hindi ho nila sinunod yung credit investigation, yung tamang credit investigation. Diba? Kaya ho nagkaganyan yung mga yan. Tapos tingnan nyo walang proper credit investigation. Yung The Truth in Lending Act, hindi ho nila sinunod. Nagbigay ng access, ninakaw yung mga detalye. Di ba? Yun yung mga mga ginagawa nitong mga bugok na to. Kaya marami ang nababaon. Di ba? Ngayon, itong ginagawa nating video is para sa kapakanan po ng lahat. Yung sa hindi pa nakakahiram at sa mga nakahiram na. Ini-educate po natin kahit papano na ito ang gawin ninyo, ito gawin ninyo, ito gawin ninyo. Para at least kung kaya umiwas. Kung nandyan na, gamutin natin. Ganun lang naman no. Maging naman tayo doon sa mga i-comment po natin kasi nakakasakit po tayo kasi. Di ba? So mabalik po tayo dito, no. So yun dito po, hindi ho nila kayang kumbaga hindi na ho papakialaman ng barangay yan eh. Okay? Tsaka makipag-ugnayan man siguro sila, hindi rin sila papansinin eh. Totoo ho yan eh. Tsaka alam nyo naman ho yung mga yan, takot. Mas maganda mga sabihin nyo, sige tara, punta tayo sa barangay. Ewan ko kung ano pa yan. Kung magsalita pa yan, di ba? Kasi constituent kayo ng barangay eh. Di ba? So ano yung kinakatakot ninyo? Huwag ho kayong matakot. Pabor ho sa inyo ang barangay dahil butante kayo eh. Di po ba? Constituent kayo niyang mga yan. Kaya huwag niyo katakutan niya mga yan. Mas matakot itong mga bugok at dabusadong online lending apps dahil hindi sila taga roon. Di ba? Sabihin nyo, tara, punta tayo sa barangay, doon tayo mag-usap, doon tayo magbayaran. Pupusta ko sa inyo, hindi pupunta yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.